authority in his voice. Sabi namin ng asawa ko, he sounds like his dad. Para talaga siyang tatay niya, ang bagsakan niya. Kaya parang nakakaiyak isipin, sabi ko grabe, na one day, there will be another one like Tatay Digong who will be leading the Philippines. Okay? So, ladies and gentlemen, please all stand. Kailangan tumayo tayong lahat. And let's give a little bit energy to our guest speaker this afternoon, no less than Mayor Sebastian Baste Duterte! Akala ko tatapusin pa yung kanta eh. Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker, Depot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Albusi, Congressman Leandro Niviste, Atty. Jimmy Bondok, Atty. Vic Rodriguez, Atty. J.B. Hinlo, Atty. Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Crespiso. Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, nung tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Magpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nila yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga-Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, hawa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, kailangan politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Hindi, kasi ganito yun. Nung nagsimula yung kampanya noong 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. Yes, tama. Yun din nasa isip. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala kami. Wala naman akong
Politika lang to. Kung bahala sila, magaling sila sa akin. Hindi, kunin mo Si po. Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta uloan ba? Hindi, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's initiative. Parang plebiscite yan doon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias malagan niyang karon. Kita niyo yung nasa UN dyan? Sipon? May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Kabudol kami! Ninabitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebo. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po niya. Then nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Karma na! Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Yes! Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Nanahimik! Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo na maupo eh. The most corrupt. Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Walang pera. Nasa balita! Bakit hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa.
Nasa bulsa na, ilalabas ko. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yun kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Yan yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Correct!